Welcome back to Hyper Geek. I'm your host, Kuya Balls nga pala. And for this episode, gusto ko mapag-usapan natin itong kakatapos lang na series na to na Loki. Yan, Marvel's Loki or TV series finale ng Loki. Kasi, nung natapos to last week, talagang napakadaming nag-ingay. Hindi ko to agad napanood eh. And gusto ko sana magawan to ng episode ng merong isang fan ng Marvel na nakapagbasa ng comics, no? Yung merong version ng kwento na nakapagbasa ng comics. Feeling ko yung angle na yon napaka-importante nandito sa episode na to kasi meron siyang ibang version na Loki na kilala aside from the MCU. No, aside sa kung ano yung nakikita natin through the series and through the movies. Pero hindi ko na maantay pare. No, hindi ko na maantay. So, let's see. Tignan natin kung ano yung magiging takbo ng discussion natin moving forward dito sa series na to, no? Knowing na kung ano lang yung alam ko dito sa series na to at kay Loki mismo. Kasi, after Endgame, guys, no? Yung MCU, naging malawak talaga, no? Naging diverse siya in a way. Napakaraming series at movies yung kailangan mong mahabol para lang mapanood tong isang movie na to. Para maintindihan mo yung Multiverse of Madness, kailangan alam mo yung WandaVision. Kailangan alam mo yung mga naunang movie before Endgame. 'Di ba? Para ma-realize mo kung ano yung pinagdaanan ni Vision tsaka ni Scarlet, no, ni Wanda Maximoff. Ngayon, may mga kilala talaga akong bumitaw sa MCU or sa Marvel after Endgame. And that's okay, no? Siguro wala lang talaga silang time mapanood na yung iba. Pero ako, that time nung napanood ko tong Loki season 1 sa ano ba yun before? Saan ko ba siya pinanood? Basta 2021, no, nung nirelease siya. Kasi wala pang Disney Plus noon that time, no? So gumawa din talaga ako ng paraan para mapanood siya. Wala pang Disney Plus sa Pilipinas, rather. Nung time na yun, hindi siya ganun ka solid for me, no? Compared to WandaVision. Yan. Compared to other series and movies nung time na yun, no? Kasi, I think yung season 1, ina-establish pa lang yung mga pwedeng mangyari. Pinapaliwanag pa lang ulit. No? Kasi kakatapos nga lang ng isang malaking gera after Endgame, ano na ulit yung next? Diba? Ano na ulit yung next? To jumpstart this episode, actually, na-jumpstart ko na yung episode, no? Doon sa mga pinagsasabi ko. Pero when it comes to Loki as a character, for me, Loki is one of the most effective and charismatic villain in the MCU. No? Sobrang gustong-gusto ko kapag ngumingiti siya ng may exhale, yung yung ganon. Parang Gary B yung nagawa ko, pero yung ganon ni Loki, di ba? Tsaka yung biglang pag-snap niya ng buhok, yung pag inaangat niya yung buhok niya palagi. Napaka-charismatic nito, no? Lalo na dun sa Ragnarok. Nung nakita natin na kung gaano pwede maging comedic yung character ni Loki at kung paano siya laruin ni Tom Hiddleston as an actor, no? Napakagaling. From that, let's go all out, no? All out na tayo. Punta na agad tayo dito sa series. Kasi nung 2021, it was all about the glorious purpose, 'di ba? Hindi ko siya na-realize that time na binabanggit siya sa atin ng paulit-ulit, pero yun yung hinahanap niya dun sa 2012 movie, 'di ba? Na parang I am burdened with this glorious purpose. Establishing what could happen dito sa TVA, 'di ba? Kasi naging variant yung Loki na yun. Yun yung Loki na nakuha yung Tesseract. Kasi parang na bitawan nung Endgame Tony Stark yung briefcase. Yung briefcase na naglalaman ng Tesseract. And doon siya nakatakas na hindi dapat nangyari. No? So, doon lumabas yung TVA, pinakilala si Mobius, pinakilala si Renslayer, at marami pang ibang karakter, no? Mga bagong karakter na pinakita sa atin, especially Sylvie. No? Kay Sylvie. Ito yung isa sa mga contrast dito sa karakter na to kasi dalawang Loki na yung nakita natin. The Loki who can conjure and the Loki who can enchant. Diba? Itong dalawa na to, no? Ang galing lang ng character na to kasi ito yung time na ini-introduce sa atin yung multiverse. Ito na yung time na nakikita na natin yung may mga variants. Diba? Mas, alam ko, diba? Mas pinalawak pa to nung No Way Home. And then, moving forward, napakarami ng multiversal threats na nakita tayo. Pero, isa to sa mga earlier hints sa atin ng multiverse. Hindi ko alam kung ba't nabanggit ko yung morning, no? And syempre, andito si He Who Remains. Si Kang. Hindi ata siya binanggit na Kang dito sa Loki, pero He Who Remains. Pinaliwanag niya dito kung ano yung nangyari. Kung bakit siya naging He Who Remains na meron siyang isang device, 'di ba? Nakita niya, nagamit niya,
nakita niya yung ibang variant niya sa ibang universe, and then nagkasundo-sundo pero nagkaroon ng disalignment. Nakita niya si Alayot, yung ulap na nangangain ng mga gamit-gamit na multiversal, 'di ba? Yung naging gatekeeper niya dun sa castle ni He Who Remains, 'di ba? Yun yung origin story ni He Who Remains doon. Na para mapigilan yung ibang war, yung multiversal war, yung branches in the timeline, he created TVA. He created the sacred timeline. Yun! Diba? Yun yung pinapaliwanag niya noon that time when, in fact, nung pinapanood ko siya, hindi ko talaga siya makuha pa ng todo. No, hindi ko pa mag-wraps ang todo kung ano ba yung gustong ikwento sa atin na itong series from season 1. No? Ang naalala ko din dito sa season 1 na hindi ko alam kung paano nila ginawa to. Siguro tinanim din talaga sa atin. Yung kissing scene ni Sylvie at saka ni Loki. Cringe. No, cringe. Bakit? Nabanggit din pala to ni Mobius kasi pinanood ko yung season 1 ulit. No, after ko panoorin season 2. Kasi may mga bagay ka na talagang hindi maalala. No? Owing that 2 years gap, hindi ko na maalala yung ibang nangyari sa season 1. It was narcissistic. No, that narcissistic love. It was not beautiful at first. No, at first. Kinilabutan ako kasi tangina, hinalikan mo yung sarili mo. 'Di ba? Yun yung pakiramdam na yun na nung nag-kiss sila, kahit na maganda yung scene, maganda yung music, hindi ako kinilig. Hindi ako kinilig kasi established sa akin na isang tao lang tong dalawang to. No? Ang galing nun na parang sinabi ni Mobius na what is this newfound narcissistic love for Loki or for that variant kay Sylvie. Diba? Yun yung binabanggit niya noon that time, and galing lang kasi Marvel can make you feel that way, no? Yung part na yun. At least for me, no? Hindi ko alam kung ganun din yung naramdaman ng ibang tao. It was narcissistic. No? Yung time na yun kasi parang hinahalikan mo yung sarili mo. Ngayon, let's move forward to the season 2. Ito na, no? Isasara na natin yung gap. Napakaraming nangyari dun sa season 1. Yung Loki variants, di ba? Meron tong Loki na Thor Ay, boastful Loki ata yung pangalan niya dun. Meron siyang Mjolnir na hawak, merong alligator na Loki, may President Loki, yung Loki na matandang Loki na ang suot niya ay yung Loki costume sa comics. Yon, yung Glorious Purpose, yung matanda. Ayun, napakagaling nun nung time na yon. And yung dagger na binigay nung batang Loki, hindi ko alam kung anong significance nun sa comics or kung ano ba yon. Was it something iconic? Hindi ko sure. Pero yung ginamit niya doon kay Alayot na parang, di ba dapat nung una, magiging diversion siya kay Sylvie para siya yung puntahan ni Alayot or Alayot, yung ulap. And hindi yun nangyari kasi nagtayo ng sariling Asgard yung old Loki, no? Yung Loki na matanda na sumisigaw ng Glorious Purpose! Yon. Napakagaling nun. Punta na tayo sa season 2 kasi eto na guys disclaimer ulit. Let's go, as we go all out. Kasi pag-uusapan natin yung space-time continuum, and if you mess up the space-time continuum, it gets tricky. No? It gets tricky na maipaliwanag din sa inyo at maintindihan ko kasi may chance talaga na mamamali ako ng interpretation, no? May chance na may masasabi akong mali depende sa kung ano yung naintindihan ko. Kasi kapag ginugulo mo talaga yung oras at yung timeline, tanginang hirap ipaliwanag eh. Diba? Ang hirap ipaliwanag nito. So, you may check the hyper notes as well and correct me if I'm wrong. No, kung may masasabi akong mali dito kasi sobrang naging tricky na yung season 2, no? And sana maitawid natin itong episode na to. When it comes to the time loop, dito unang pinakita yung time loop kay Loki and kay Ouroboros. Diba? Yung kausap ni Mobius and ni Loki si Ouroboros. Tapos si Loki, nagta-time slip siya sa past. Kung ano yung naaalala ni present Ouroboros, currently nangyayari siya dun sa past Ouroboros na nandun din si Loki. Yon, yung una na yun, yung time na yun, medyo gets pa. Diba? Yung kinuha nila yung, ano ba yung kinuha nila dun? Yung time compressor ba yun? Or temporal loom. Basta yung part na yun, na may device na ginawa si past Ouroboros na nakuha ni present Ouroboros. Diba? Isa sa mga time loop yun. Ito yung pangalawang hindi ko maipaliwanag sa sarili ko na time loop. You can explain this guys, or pwede nyo akong kwentuhan din ito.
sa Zero City, kung bakit biglang umikot na, nagkaroon ng perfect circle, yung episode 1 Loki, na all this time akala natin pinrun niya yung sarili niya, 'di ba? Para makontrol niya yung time slip. Tapos yung nasa likod niya pala, yung future Loki. Doon ako medyo nalito na sa part na yon na hindi ko maipaliwanag sa sarili ko. And wala pag time loop talaga, it gets really tricky to explain it, no? Maintindihan mo siya in essence, pero hindi ko maipaliwanag kung paano yon nangyari. Yun. Kung paano yon nangyari, napakahirap, no? Dito sa part ng season 2, guys, tandaan muna natin na itong Loki na to, variant to, no? Variant to nung minahal natin na Loki towards Infinity War. Kasi nakalimutan ko yung part na yun, no? Sa lahat ng mga pinaggagawa niya dito, yung na-realize niya na kaya niya nang kontrolin yung time loop or yung time sleeping rather, nung na-realize niya na kaya niya nang kontrolin, ang lupit nung part na yun. Napakalupit nung part na yun kasi ang dami nangyari, no? Pinuntahan nila si Victor Timely siya pa sa 1893, nandun pinaliwanag yung parang pinakaunang konsepto siguro ng temporal loom, kung sino bang makakagawa nun para maayos, not knowing na safety precaution lang pala yun ni He Who Remains, na hindi talaga siya pwedeng maayos, di ba? Yung mga bagay na yun, napakahirap nun. Dito natin nakita kunti-kunti yung character development ng Loki variant na to. Loki variant to, guys. Hindi to yung Loki na namatayan ng Odin. Hindi to yung Loki na namatayan ng nanay, no, dun sa Dark World. Hindi ito yon. Nakita niya at some point sa season 1, pero hindi ito yon. No, ito yung Loki na galing pa rin dun sa war ng pagkakatalo niya sa unang Avengers. 'Di ba? Sobrang nakita mo yung talon ng character development niya kasi sa season 1 pa lang nakita mo na he's already caring for Sylvie. No, he's already caring for the timeline. Kung ano yung pwede nila mangyari. Kung ano yung pwede mangyari dun sa future. No, kasi nung nagtatalo na sila, nung naglalaban na si Loki at si Sylvie, Loki immediately knew na merong masamang mangyayari pag namatay si He Who Remains. 'Di ba? Kaya ilang beses siyang gigil na gigil pigilan si Sylvie na patayin si He Who Remains. Yan, ang si Sylvie, being a Loki herself, hindi niya mapigilan na yun yung purpose niya, yung glorious purpose niya. Not knowing na si Loki, akala niya gusto lang niya ng throne. Gusto lang niya na something to replace He Who Remains. Na someone who will take up He Who Remains mantle. Yun yung pagkakaintindi ni Sylvie. And at the end of season 2, nung nag-usap sila, nung nakokontrol na ni Loki yung time sleeping, sabi niya, lahat to mapipigilan natin kung hindi mo pinatay si He Who Remains. But I'm not gonna give you my blessing to kill me. Kasi hindi kayang patayin ni Loki, ni Tom, si Sylvie. No, hindi niya kayang patayin, which could easily fix the timeline. Pagka time slip niya, patayin niya si Sylvie, restore na agad yung balance. Andun ulit yung He Who Remains na nagbabantay ng sacred timeline para hindi magwala yung ibang mga variants ni Kang. Para hindi magwala yung ibang mga variants niya na cosmic powerful. 'Di ba? Yun lang naman yung yun lang yung napakadaling rason para matapos to. Pero hindi yun nagawa ni Loki. No? Dito na sa part makikita mo na Loki cares for Sylvie talaga. Dito sa season 2. Ngayon, sa lahat ng nangyari, na-meet natin si Ouroboros, si Brad, at kung ano-ano pa yung mga nangyayari during that time slip event. I'll be honest guys, napakadaling mawala, no, sa story ng Loki. Pero when it comes to those moments na kailangan mo na siyang maintindihan kung ano yung ginagawa nila, kahit papano, no, naiintindihan natin yung mga nangyari. When it comes to Sylvie just wanted a life outside the TVA, outside dun sa kung ano yung talagang destiny niya na matalo, na mawala, na mamatay. Na variant lang kasi siya, wala siyang chance mabuhay. At the end of the day, gusto niya lang ng normal na buhay, makapagtrabaho dun sa McDonald's. Diba? And all other variants na nandun. Si Mobius dun sa being a salesman, yung ibang mga variants pa nakasama nila within the TVA, kahit si Ouroboros mismo. Diba?
isa lang yung gusto nila mangyari, to have that life na mabalik sa kanila. Yun yung isa sa struggle nila eh. Kasi variant sila all this time na kinidnap ng TBA. No? Nung part na bumalik na si Loki, doon sa part na nag-uusap si Sylvie at si previous Loki na nakaharap nila si Kang yung parang nasa table lang. Ito yung napakalupit na part na talaga na sabi ni Loki, yung part na ano to? I'm trying to remember the line. I've been where you are. No, I've been where you are. I know how you feel. Don't ask me how I know. I just wanted you to be okay. For you to be okay. Binaligan ko yung part na yon kasi season 1 niya yon sinabi. And it made sense. No, it made sense kung bakit ayaw niyang patayin si Sylvie. Because he already know what kind of God he needed to be. No, yung part na yon na tangina, ang dali lang patayin ni Sylvie eh. Kaya niyang patayin si Sylvie. Pero hindi niya nagawa. Hindi niya kayang gawin. Because he already cares for Sylvie. No? Yun yung part dito na sobrang ambigat na sa sistema. No? Yung nag-time slip siya ulit tapos hindi niya kayang pigilan si Sylvie. Sinabi niya bigla kay He Who Remains, gago ka, ba't wala kang ginagawa dito? Tapos, gumanon si He Who Remains. No? Teka lang, buti in-address mo na ako. Ilang beses na ito nangyari, nag-enjoy lang pala ako. No? Gago yung part na yon na parang sinabi niya yun sa season 1 na everything that you do, I paved the road. I paved the road. Pinlano to agad ni He Who Remains. Lahat to, pinlano niya. Matalo mo si Alayot, mapunta ka sa dulong-dulo, maprune ka, lahat to, pinlano ko. At yung pagpatay mo sa akin, pinlano ko din to. No? Ang galing nun. Ang galing ng part na yun. Kasi wala nang ibang option si Loki dun eh. Tapos pumitik si Loki. What made you think this is the first time we had this conversation? Pang! Utangin na pare! Pare, ano nangyari? Loki! Additional context guys. Ito yung Loki na bumalik sa nakaraan centuries. No? Centuries ago. Para malaman kung ano ba yung time slipping. Para malaman kung ano yung mga inaral ni Ouroboros. Para mailagay sa diary ng TVA. Ito yung Loki na yon. Yung Loki na nakapag-ensayo na. Yung Loki na may control na sa time slip. Yung Loki na may control na sa oras niya. No? Napakagaling ng part na yon. Sabi ni He Who Remains, okay, shit's about to get real, pare. Nung time na yon, na nag-uusap sila, no? Napakagaling nun. Nung part na yon na nung nakita niya yung equation na kung Lokis are destined to lose, let's change the equation. No? Let's change how I lose this time. Yun na. Yun yung nangyari, no? Nung nagpunta na siya sa past and he was trying to fix everything not faster, earlier, no? Nung unti-unti niyang binalikan para maayos yung temporal loom at na-realize niya na hindi talaga yon gagana kasi safety precaution lang pala yon ni He Who Remains. Pumitik na sa kanya yung time na alam niya na kung ano yung dapat niyang gawin. No? Alam niya na kung ano yung kailangan niyang gawin para matapos to. No? Kasi hindi niya kayang patayin si Sylvie. He already knew what he needs to do. What he needed to do. Dito sa part na to guys, I'll be honest, no, I cannot speak for what happened in the comics. Hindi ko alam kung ano yung part na gaganapan or ginanapan ni Loki sa comics, kung may ganitong klase ba sa comics na nangyari. I can only speak for what I understood dito sa series. Kasi mga tol, for me, Loki was meant for something greater. He was always meant for something greater. No, it's not just to lose. At the end of the day, ano ba yung nakita natin dun sa Loki sa Dark World? 'Di ba? Ano ba yung nakita natin dun sa Loki sa Ragnarok? Ano yung nakita natin sa Loki sa Infinity War? 'Di ba? He was meant for something greater. Always meant for something greater. He's a loving brother to Thor. A vengeful son
to Odin. Pagtatanggol niya itong mga taong to, kahit hindi niya verbally sinasabi na I care for you, I care for these people, pinapakita niya through his action. Na kahit variant to ni Loki, guys, variant to ni Loki, he was meant for that character development. To care for another being. To care for someone. Yun yung basa ko dito sa character ni Loki sa MCU, na he will do everything for the people he cares about. Naalala niyo yung nagwala siya kasi na-realize niya na namatay yung nanay niya? No more illusions, Loki, sabi ni Thor. And then bang, nakita natin that Loki was devastated nung na-realize niya na nawala na yung nanay niya. Trust my rage, brother. Same thing happened in Ragnarok. Nung nawala si Odin, ano yung gusto niyang gawin kay Hela? Ano yung gusto niyang gawin? Hindi na to about the throne. It was never about the throne. Nakita lang natin yon na sa facade, no, na gustong ma-achieve ni Loki through the first Avenger. Pero as we go towards the movie, as we go towards the story, hindi yun yung mga napapakita sa atin ni Loki sa MCU. At ang galing lang. Ang galing lang. Kasi kahit variant to ni Loki, he was meant for something great. He was meant for something greater like this. After that scene, towards the ending, nung hinatak niya na yung mga timeline, nung hinatak niya na lahat, I know what kind of God I needed to be. Lahat ng yon, lumabas na yung mga naging consequence ng action niya. No? After that scene, the TVA was restored. Lumabas yung mga variants ni Kang. Pinakita na natalo yung 616 variant through Ant-Man and the Wasp Quantumania. Diba? Nung time na yon, pinakita sa atin si Loki. One last time, we saw Loki. Loki having that throne he never really wanted. Loki being alone, holding all the branches of the timeline. He realized what kind of God he needed to be. That glorious purpose. That one last smirk. One last Loki smile. Knowing that he did that for Sylvie. He did that for Mobius. He did that for you. For all of us. Napakaganda. It was a beautiful ending. He became one of the most powerful being in the MCU. He became the Yggdrasil tree. And ang galing lang kasi this time wala na tayong nakitang Loki will return sa post-credit scene. No? Dito ko na-realize na palagi kong binabanggit kanina pa na variant tong Loki na to, guys. Hindi to yung Loki na minahal natin from Infinity War. Hindi to yung Loki na nakagisnan natin all throughout after Endgame. Pero again, Loki was meant for something good. Loki was meant for something greater. And he became the Yggdrasil tree. Hindi ko alam kung talaga bang God of Stories na yung term kay Loki, pero maraming nag-claim na he became the God of Stories. No, kasi yun daw yung nasa comics. Pero wala pa ako nakitang official term na ginamit yung word ni Marvel mismo na God of Stories na. Unless meron na. Unless meron, you can put that input, guys, dito sa episode na to, no? As we go towards the finale of this episode, marami akong hindi na-gets talaga when watching Loki Season 2. Kung babalikan ko yung mga sinabi ko kanina, marami akong hindi naintindihan when it comes to messing up or messing with the space-time continuum. Pero iba yung visual storytelling ng Loki Season 2. No? Meron kang mararamdaman dun sa mga bigat ng pangyayari. Dun sa mga bigat ng nangyari dun sa series. At kung gaano kagaling
si Tom Hiddleston bilang Loki. Napakagaling, no? Napakalupit. Personally ako, kailangan ko ng Loki figure sa display ko, no? Kahit na ngayon na nagbabawas na ako ng figure, I'm already trying to declutter. I need a Loki in my display to remember him forever. To remember the series, to remember that character, to remember what kind of brother he was, what kind of God he was. Napakagaling. Glorious purpose indeed. Yun! Sarap. Sarap sa feeling. Balikan ko yung sinabi ko kanina that Marvel was kind of a hit and miss lately. I'll be honest guys, totoo. No, hindi lahat naman kasi ng series at movies ngayon ng Marvel may ganong klaseng sapak. Bigyan natin ng further context. No? Bigyan natin ng further context. Kasi nung time naman ng before Endgame, may mga oras may mga buwan na walang Marvel movie. Yun yung oras nila to create this timeline, to create these movies that time. And dahil siguro bumenta din, marami silang nilabas this time. Napakaraming proyekto, plano, lahat na. Kasi napakaganda naman din talaga nung Endgame. No? Napakaganda nung pinroduce sa atin na series ng story, na continuity after Endgame. Pero nandito kasi tayo ulit sa part na bumubuo ulit tayo ng panibagong storya. Bumubuo ulit tayo ng panibagong lineup. No? Kunti-kunti nagre-retire yung mga nakagis na nating Avengers. Kunti-kunti nating nakikita na napapalitan ng Young Avengers yung mga nakalakihan nating Avengers. May mga nag-retire na, may mga nawala na. No? At hindi maiiwasan talaga na dahil napakataas nung binigay sa atin na series or banger ng Endgame, hindi natin maisip or matanggap na yung ibang nilalabas nila ngayon, hindi ganun kataas yung level of feelings. No? And I think that's okay. Sa ngayon, I think that's okay. Hindi kailangan lahat Endgame level. Hindi kailangan lahat No Way Home level. No? Kahit naman din ako aminin ko, may mga hindi nagpipik yung emotion ko na ibang Marvel. And that's okay. Buti nga ngayon, accessible na yung Disney Plus. Pwede kang hindi manood sa sinihan. Antayin mo sa Disney Plus kung nakasubscribe ka. And that's okay. No? That's okay. Sa ngayon, ako personally, I'll be honest, hindi ko pa napapanood yung Miss Marvel. Wala akong drive manood ng Miss Marvel kasi hindi ko alam. Siguro hindi ko parang din feel. No? Baka antayin ko lang siya sa Disney Plus. May mga ganong klase talaga Pero sana huwag niyo sukuan. Sana kahit papano, try nyo. Kahit yung mga binibida namin sa inyo, mga binibida ng iba na magaganda. Guardians of the Galaxy Volume 3, sana try nyo. Black Panther, Wakanda Forever. I am queen of the most powerful nation in the world. And my entire family is gone. Napaka galing nung scene na yon ni Angela Bassett. Hindi ko yun, wala pa nakaparamdam sa akin nung scene na yon, that time na naiyak ako sa Hindi ako naman nagiging emotional ako. Naalala ko kasi yung hawag doon? Yung linya, no? Nalalo naman si Angela Bassett doon. Deserve! By the way, deserve. Sana makabalik kayo kahit papano sa ibang mga sinukuan yung Marvel, sa mga sinukuan yung MCU. Panoorin niyo yung iba, yung mga magaganda. Okay lang yun. Okay lang yun. No? Yan lang. Looking forward ako sa pwedeng maging possibility na kung ano yung mangyayari sa Kang ano ba to? Alimutan ko yung tawag pero Kang War or Dynasty War? Yung Avengers sa pasunod. Yon. Looking forward ako sa kung ano yung mangyayari kasi although may issue ngayon si Jonathan Majors, hindi na natin pag-usapan yun, no? Pwede i-recast, totally scrap yung idea, hindi ko alam. Well, let's see. Tingnan natin kung ano yung magiging gagawin nilang dito, move. No? Kasi kung marere-recast si Jonathan Majors, kahit na magaling yung pinakita niya sa Loki, okay lang. No, okay lang kasi at the end of the day, dapat maayos ka pa rin tao kahit na ikaw si Kang. Yun, no? Dito ko natatapusin itong episode na to guys at maraming salamat
sa pakikinig dito sa Loki TV series finale na episode na to, no? You may support this channel by simply following and sharing your thoughts on this episode. Kung saan nyo man to napapakinggan, rate nyo na rin. Rate nyo na rin, no? Pakipindot po yung rate diyan sa Spotify, no? Alam ko sa Spotify lang may rating. And if you want to further support Hypergeek, available din tayo ngayon sa Patreon. Yan, nasa Patreon na tayo under patreon.com/hypergeek with Kuya Balls. Yan, yung link nandito sa description ng episode na to, no? And you may support Hypergeek for as low as $1. Guys, $1 lang, no? Isa sa isa sa mga bentahe kasi ng Patreon na gusto kong ibida sa inyo ngayon, among any other things, is you get this exclusive invitation sa Zero City Underground. No? Ano ba yung Zero City Underground? Ito yung exclusive supporters community chat natin kung saan napag-uusapan namin agad-agad itong mga gantong klaseng topic. Gaya ng series finale ng Loki, ng Attack on Titan, on a more intimate level. No, on a more intimate level. At sana, no, kung nakasupport kayo sa Hypergeek, sana makita ko kayo sa Underground. No? Shout out sa naka-all out support natin na si Sans. Yan, Sans, maraming salamat. At under Hypergeeks Assemble, shout out kay RD Casimiro at kay Mike Rubio na nakasupport din sa atin sa Patreon, no? Binubuhay niyo yung show, guys, at maraming salamat. Sa ngayon, future podcast titles natin, gusto kong gawan yung Attack on Titan. Same din, no? Sa ngayon, naghahanap ako ng nakapagbasa ng manga ng Attack on Titan. Gusto kong gawan yung buong anime ng Attack on Titan since naglabas na rin sila ng season finale. And palapit na, guys. So, palapit na. Spider-Man 2 The Game Awards. Yan. Spider-Man 2 yung boto ko dun sa The Game Awards. Yan. Nabubulol na naman ako pag ending. Pero, yun. Malapit na tayo mag The Game Awards. And yung last na lalaro ko ay Spider-Man 2. Gagawan ko to ng episode dito sa Hypergeek once na ma-platinum ko siya. Para ma-cover ko lang lahat. Gusto ko i-cover lang lahat. Sa ngayon kasi hindi pa ako tapos sa ibang mga side quests. Pero so far, I'm web slinging through New York, no? Through Queens. Kung gaano kaganda yung Spider-Man 2 ngayon. Napakaganda. And alam ko binanggit kong Game of the Year FF16, pero if I'm going to look at it objectively, sa ngayon dito ako sa Spider-Man 2. Yun lang, guys. Yun lang. As of now, Hypergeek is my main content, and if you're still interested into other geek-related content aside from this podcast, you may follow me on other social medias under Kuya Balls, no? Yung link, lahat nandyan yan sa description. Maraming salamat sa lahat ng nakinig, and I'll see you on the next episode of Hypergeek. Out na muna si Kuya Balls in 3, 2, 1! Hey! For all of us. Let's go! Boom!